Pinoy Love Story Series. Hindi mapakali si Adrian sa kanyang opisina matapos malaman na nauubos na ng kanyang asawa ang pera ng kumpanya simula nang magpalipat ito bilang finance officer. Ayaw niyang bumagsak ang negosyong pinaghirapan ng kanyang mga magulang dahil lang sa asawa niya. Come on, answer the phone. Kanina pa niya tinatawagan ang magaling niyang asawa but unfortunately ay lagi siya nitong pinapatayan ng tawag. Dahil doon ay naisipan niyang i-track ang phone nito. Matagal na niyang nilagyan ng tracker ang cellphone nito nang magsimula nang mag-iba ang kilos ni Isabella. Lagi na lang nauuna si Adrian sa bahay nila instead of her wife. Kaya di niya maalagaan ng maayos ang anak nila. Inaasahan pa naman niya ang asawa ang magbibigay ng atensyon sa kaisa-isa nilang anak na si Zea. Pero habang tumatagal, mas lalong nagiging malamig ang bata sa kanila. Since siya ang CEO ng Iron Venavesta Corporation ay palagi siyang busy. Nang makita niya ang location ng asawa niya ay tiimbagang napasuntok siya sa hangin. Tago ang lugar na iyon and he know who's the owner of that resort. Nagmadali siyang pumunta sa garahe upang puntahan ang asawa. Sa pagdating niya sa resort ay nakumpirma nga niya ang hinala. Nakita niya ang asawa niya na nakikipaghalikan sa kanyang bastardong kapatid, si Nathan. Gustong-gusto na niyang sugurin ang dalawa, ngunit sa kabila ng galit niya ay mas nanaig ang pagiging kalmado niya. Mas iniisip niya ang kalagayan ng anak niya kung magiging padalos-dalos siya sa maging aksyon niya. Mas planado, mas masakit ang higanti nun. Kaya naman, umuwi siyang may bitbit na sama ng loob. Dad, bakit po kayo umiinom? Isang mahinang boses ang narinig ni Adrian mula sa kanyang likuran. Nilingon niya kung saan nanggaling ang munting tinig at nakita niya ang kanyang munting anghel. Naglalaklak siya ng alak dahil sa pang-iipot ng asawa nito sa kanyang ulo. Pangalawa, dahil na rin sa malulugi na rin ang negosyo nila kung sakaling di sumapat ang pondo nila. Come here, dear. Tawag nito sa anak. But you're drunk? Natatakot na sabi ng bata. Minsan na nitong masaksihan ang pagwawala ng ama at paninigaw nito sa mga katulong nang minsang nakainom ito. Iyon kasi ang mga panahon na muntik na siyang i-evict ng mga board of directors at mga shareholders sa pagiging CEO at ipalit ang kanyang kapatid sa labas na si Nathan. Dahil lang sa muntik na niyang malugi ulit ang negosyo. Ngayon, pinipilit niyang kalmahin ang lahat at di ma-depress dahil may anak siyang dapat protektahan. Huwag kang mag-aalala, okay lang si Daddy. Gusto ko lang mayakap ang pinakamamahal kong anghel. Nakangiti nitong sabi sa anak. Dahil doon, ay umaliwalas ang mukha ng bata at agad nagtatakbo sa ama nito. Habang mahigpit itong nakayakap sa anak ay di niya napigilan ang kanyang mga luha. Di yun nakikita ng kanyang anak na masayang nakangiti. Habang pinipilit niyang pigilan na huwag marinig ng anak nito ang kanyang hagulhol at naramdaman naman ng anak nito ang pagyugyog ng kanyang mga balikat. Dad, are you crying? Lumunok muna sandali si Adrian at pinunasan ang mga luha. Pinakawalan nito ang 8 taong gulang na si Zea mula sa pagkakayakap sa kangumiti ng napakalapat. Masaya lang si Daddy kasi magbabanding tayo bukas. Di ba sabi mo, may family day kayo bukas sa school ninyo? Daddy will be there. Biglang nagningning ang mga mata ng bata. Talaga, Dad? You coming with Mom? Bigla itong napasimangot sa sinabi niya. Your mom is busy. Bakit? Di ba sapat si Daddy na kasama mo bukas? Kunwari ay naniningkit ang mga mata nito sa pagtatampo. Napahagihik naman ang bata dahil sa inasta ng ama nito. Bihira lang kasi nito makasama ang mga magulang at kung may pagkakataon nga na magkakasama sila, ay palaging wala din ang atensyon nila sa bata. Kaya naman sobrang saya ng bata matapos magboluntaryo ang ama na pupunta sa family day niya sa school. Noong unang paalam niya kasi ay ina-expect na niya ang sagot na they are busy sa business. Huy, ayon si Zea oh. Huy! Tawag ng isang batang lalaki sa anak na Adrian. Lumingon sa kanya si Zea na nakatayo malapit sa entrance. Oh, ba't andito ka? Di ba family day to? Wala naman mga magulang mo para aasikasuhin ka, no? Pang-aasar nung bata sa kanya at nagtawanan ang mga kasamahan nito. Halos mangiyak na ang batang babae dahil nakasanayan na rin kasi siyang ibuli ng mga yuna. Di niya masumbong-sumbong sa mga magulang dahil totoo naman. Pero this time, kasama na niya ang dad niya na kasalukuyang nasa principal's office. Uy,
Hoy mga bata, di ba kayo titigil? Gusto niyong bumalik sa guidance office? Sabi ng isang babae na papalapit sa kanila para itong siga maglakad. Hoy si Ma'am Tibo, halina kayo. Pumunta na tayo doon. Nagsitakbuhan ang nambubuli kay Zeya nang makita si Camille na papalapit sa kanila. Isa iyon sa bago nilang teacher. Mabait ito kaso parang lalaki kong umasta. Napangiti si Zeya nang makalapit ang tuluyan ang favorite teacher niya. Pakiramdam niya ay may ate at kuya siya dahil kay teacher Camille. Oh, okay ka lang ba? Pagpasensyahan mo na ang mga yun, mga kinulang sa aruga ang mga kaklase mo. Pag-aalo nito sa bata dahil di naman umiiyak. Iyon ang nagustuhan ng bata sa kanya. Imbis na sabihin na masama ang gumante ay iba pa ang ina-advise pa nito. Okay lang po yung teacher. Di naman po ako nasasaktan eh. Napahagik-hik pa ito. Oh, talaga? Strong girl ka na. Hindi po. Nandyan po kasi si daddy kaya okay lang po ako. Nangunot ang noo ng dalaga. Hey honey, here's your shirt. Color blue ang gusto mo, di ba? Sabi ng baritonong boses na nasa likuran ng dalaga. Paglingon ni Camille ay bigla na lang itong natulala habang papalapit si Adrian sa kanila. Yay! Yan po ba ang magiging uniform po natin sa games? Excited na tanong ni Zeya sa daddy niya. Yup. Lumingon siya kay Camille na nooy nakatulala pa rin. Napangiti siya sa dalaga pero di pa rin ito kumukura. Dad, siya po si Teacher Camille. Siya po ang paborito kong teacher kasi lagi niya po akong pinagtatanggol sa mga nambubuli sa akin. Pagpapakilala ng anak kay Camille. Ganun ba anak? Sigurado ka ba na teacher siya? Di makapaniwalang tanong ni Adrian. Naka-civilian lang kasi ang suot ng mga teacher ngayon kaya di alam kung sino ang teacher doon. Unless kung titignan ang suot nilang ID. Pero sa forma kasi ni Teacher Camille at tindig ay di mo aakalain na guro ito. Payat siya at maputi pero parang manunutok ang galaw anytime. Kumaway siya sa harapan ng dalaga pero di pa rin ito kumukura. Ang malala ay nakangiti pa ito. Hi teacher. Pinatunog niya ang kanyang hintuturo kaya naman nagulat si Camille. Sorry sir, may sasabihin po ba kayo? Nauutal nitong tanong kay Adrian. Napatawa naman ang mag-ama sa inasta ng guro. Hi, I'm Mr. Adrian Buenavesta. Abot ang kamay nito kay Camille. Pinunasan pa ng dalaga ang kamay kahit wala naman itong dumi. Paano ba naman kasi na mamawis na ang kanyang kamay? Makaharap ka ba naman ng lalaking napaka-expensive tingnan? Camille po sir, teacher ni Zeya. Nang mahawakan ni Adrian ang kamay ng dalagay, bahagya pang tumaas ang kanyang kilay. Nanlalamig kasi iyon. Are you scared? No, sir. No. Ano lang, mukhang tinatawag ako ni Ma'am Principal. Kanina pa kasi niya ako ipinatawag. Aalis na po ako. Pagkatapos nun ay nagmamadali na siyang nagtatakbo sa office. Did you see that, Dad? First time kong nakita si teacher na takot siya. She's brave kasi, maybe. Pagagalitan siya ni principal dahil binuli ako ulit nung mga guy kanina. Nag-sad face pa si Zeya nang sinasabi iyon. Napakunot ang noo ni Adrian. Did they bully you? For what reason? Kasi po, pag ipinapatawag ang mga parents, lagi po kayong wala. Minsan, sinasabi nila, alila lang daw ako. But Teacher Camille is always there to save me. She's like a big sister and brother to me. Kwento ng bata. Parang kinurot ang puso ni Adrian sa pinagdadaanan ng anak. Napatingin siya sa direksyon kung saan nagtungo si Camille. Alam niya na malaki ang pagkukulang nilang mag-asawa pero nagpapasalamat siya dahil kahit papaano'y napupunan iyon ang teacher niya. Our next game will be a racing. Kung sino ang aabot sa finish line at makuha ang flag na hawak ng inyong daddy, ay siya ang mananalo. Ang maglalaban-laban ay ang mga bata. Sabi ng MC. Naghiyawan ang mga bata sa sobrang saya. Pumuwesto na si Adrian malapit sa finish line. Ganoon din ang ibang daddies. Nakahanda na rin si Zeya at ang ibang bata masyadong malapad ang ngiti habang nakatutok sa kanyang daddy. Go Zeya! Fighting! Sigaw ni Camille na nakakuyong pa ang mga palad na chinicheer ang bata. Nag-fighting sign din ang bata. Nakita iyon ni Adrian at natuwa. Ni minsan ay hindi niya nakita na ganoon kasaya ang anak. Nang matapos ng magbilang ang MC ay nagtatakbo na sila pero biglang nadapa si Zeya.
Halos maiyak na siya dahil nauna na ang mga kalaban niya. "Stand up!" Magkasabay na sigaw ni Camille at Adrian. Nang makita sila ng bata ay matapang siyang tumayo at nagtatakbo. Nagtatalo naman si Adrian at Camille sa sobrang galak. Lalo na nang malagpasan nito ang ibang bata na payakap siya sa ama nang makarating siya sa finish line. Siya ang pangatlo, pero kahit na ganoon ay sobrang saya niya. Napayakap din si Adrian sa anak dahil sobrang proud ito dahil sa hindi nito pagsuko. Lumapit si Camille sa kanila nang makita siya ng bata ay napayakap din sa kanya ito. Nagkangitian din ang dalawa sa inasta ng paslet. Halos malaro na ng mag-ama ang lahat ng palaro. Pawis na pawis din ito pero parang di nawawala ng energy ang bata. Lumapit si Camille at inabutan ang mag-ama ng pagkain. Bawat pamilya doon ay inaasikaso ng kanilang mga ina. Kaya si Camille na ang nagkusang aasikasuhin ang dalawa. "Daddy, CR muna ako." Paalam ni Zaya matapos makakain. "Samahan na kita," sabi ni Camille. "No need, teacher. I can manage. Samahan niyo po muna si Daddy." Then, she smiled at her daddy. Wala namang nagawa ang dalaga. "Yeah, you can stay here," sagot ni Adrian. Napalingon si Camille sa ibang direksyon at pasimpleng ngumiti sa kilig. Never pa siyang nakaramdam ng ganito simula nang magdalaga siya. For her, ang mga lalaki ay wala lang. Nang iiwan at nagloloko like his father kaya bitter siya. Kaya nga, nagtombo-tomboy siya. Pero bakit ganoon ang pakiramdam niya toward Adrian? "Thank you," biglang sabi ni Adrian. Napalingon si Camille sa lalaki na nooy nakatitig din sa kanya kaya naman nag-init ang kanyang pisngi. Napalunok siya ng laway, andoon na naman ang uncontrollable niyang aksyon. Yung nangangatal siyang bigla-bigla, yung di siya makasagot, lalo nang makitang di pa natutuyo ang pawis ng lalaki. Ang angas nitong tingnan. "Di ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo for taking good care of my daughter." Pinilit ni Camille na sumagot. Magaan ang loob ko sa kanya ni minsan hindi ko siya nakitang umiiyak o lumaban sa mga nanunukso sa kanya. Sa wakas ay nasabi niya nang hindi man lang nauutal. Napangiti si Adrian na halos ikinatunaw niya. "I'm done," sabi ng bata. Pepeng nagpasalamat ang wala sa oras ang dalaga. Kung hindi kasi ito dumating, baka matunaw na talaga siya sa kanyang kinauupuan. Nang magsalita ulit ang palaro ay nalungkot ang bata kapag kasi nakumpleto ang laro ay magkakaroon ng sertipika. Base kasi sa anunsyo ay kailangan kasali na ang nanay. Magkasamang isusuot ng nanay at tatay ang sako at paunahan kung sino ang mananalo. "Don't worry anak, ang importante, naging masaya ka sa lahat ng laro. Pero this time, we need to skip the game." Pag-aalo ni Adrian sa anak, pero di napawi ang lungkot ng bata. Napansin iyon ni Camille. "Kung okay lang, ako na lang ang maglalaro para sa'yo." Nag-aalanganin pang voluntaryo ng dalaga. Hindi niya gagawin iyon para kay Adrian kung hindi para talaga sa bata. Isa pa, kabado siyang hawakan ang lalaki pero wala namang masama at di naman siguro nito mapapansin ang pangangatal niya. "Yay, thank you teacher." Masayang sabi ng bata sa kaniyakap ang guro. "Salamat." Sambit naman ni Adrian na napawi din ang pag-aalala. Inalis ni Camille ang panali sa buhok upang ayusin ito nang sa ganon, di malaglag ang buhok. Napansin iyon ni Adrian, napansin niya ang angking ganda nito. Morena si Teacher Camille, matangos ang ilong, singkit ang mata at maninipis ang labi. Maganda rin ang pagkakahulma ng mukha nito. Nang tanggalin nito ang salamin at nagsuot ng contact lens ay mas lalo siyang namangha. Nakatago lang din pala ang ganda nito. "Tara na sir," sabi ni Camille, pero this time si Adrian naman ang natameme. "Sir?" Kumaway-kaway pa ito sa harapan niya. Sorry. Ano na? Magsisimula na ba?" Natatarantang sagot ni Adrian. "Daddy, you seems balisa." Puna ng bata. "Pagod lang anak." Sagot niya na di makatingin kay Camille. Napataas ang kilay ni Camille sa reaksyon ng lalaki. Naisip tuloy nito na baka na-offend siya sa kilos niya. Ibinaba ni Adrian ang sako at pinauna si Camille. Pagkatapos ay siya bago itinaas ang sako. Mas lalong nag-init ang mukha ni Camille lalo nang magdikit ang kanilang katawan at makulong sa sako. Di niya alam kung magsisisi ba siya o magpapasalamat. "Ikawit mo sa bewang ko ang kamay mo at aakbay naman ako sa'yo." Utos na Adrian. Gustong maglulundag ang puso ng dalaga pero pananatiling seryoso ang mukha upang di mapaghalataan. "Uy, si Teacher Camille, ang ganda pala niya."
Sabi ng mga bata nang makitang kasali na rin sa palaro ang kanilang guro. Lalo na't wala itong suot na salamin. Pinandilatan sila ni Camille sa pamamagitan ng paglabas ng dila nito na ikinatawa ng mga bata, pati si Adrian ay natawa sa ginawa ng guro. Talaga namang malapit ito sa mga bata. "Mami ko yan ngayon," sigaw ni Zaya na siya namang nag-cheer sa dalawa. Nagkatinginan silang dalawa dahil sa bata. "Sorry for my daughter." "Okay lang. Family day niya ngayon, so we should be happy for the children." Tumango ang lalaki bilang pagsang-ayon. Naghanda na ang dalawa nang magbilang na ang MC. Nang magtatakbo sila, naglulundag ang bata. Seryosong-seryoso naman sa paglukso ang dalawa. Pakiramdam ni Camille ay sila na lang ang tao doon. Sila ang nanguna. Nang makarating sila sa finish line ay di nila nakontrol ang balanse nila kaya natumba ang dalawa. Ang seste tuloy ay nakapatong si Camille sa lalaki at ang malalapay, nagtama pa ang kanilang labi. Nanlaki ang mga mata ng mga nakakita, napatakip naman ang bibig si Zaya at biglang nawalan ng malay si Camille. Isinugod sa klinik ang dalaga na tataranta si Adrian. Naisip naman niya na hindi naman siya bad breath para mahimatay ang guro. "She's okay, sir. You don't need to worry. Cause lang yun ang under the shock," sabi nung nurse na nakangiti pa. "We will wait for her hanggang magkamali siya." Tumango naman ang bata sa sinabi ng daddy niya. Nalungkot siya kasi akala niya napahamak ang teacher niya. Natawa ang nurse sa pag-aalala ng mag-ama. Maybe dahil first kiss niya yun. Napatingin siya sa nurse. "What? Wala ba siyang boyfriend?" "No boyfriend since birth, kaya never been touched and never been kissed," nakangiting sagot ng nurse. Nakaramdam tuloy ng guilt si Adrian for stolen the first kiss of teacher Camille. Pero sa totoo lang, nagustuhan niya ang mga labi nito. He cannot forget her face nang magtama ang kanilang mga mata. When he accidentally kissed her, his father left them nang magdalaga siya at bumukod ng bagong pamilya. She's bitter kaya ni minsan ay hindi siya nagka-boyfriend. Dugtong ng nurse. "How did you know?" "Kasi ako ang nagbigay ng scholarship sa kanya. Kapitbahay namin sila. When I saw that she's determined to finish her studies, I voluntarily gave her a scholarship," sagot ng maedad na nurse. Ngayon na-realize na Adrian kung anong buhay ng dalaga. Naisip tuloy niya, bakit di kayang manatili ng ibang tao sa totoong nagmamahal sa kanila? Bakit kung sino pa ang totoong nagmamahal ay sila pa ang laging niloloko? Hindi niya makuha ang sagot. Kailan ba dapat darating ang tamang tao? Her wife, another man. Kahit halos maibigay na niya ang lahat ng kailangan nito. The father of Camille na iniwan din sila at bumuo ng panibagong pamilya kahit nandyan naman silang mag-ina. Bigla siyang bumalik sa ulirat na magsalita si Zaya. "Daddy, gising na si teacher." "Ba't andito pa kayo? Bumalik na kayo sa program. May award ka na." Nakangiting sabi ni Camille sa mag-ama na halatang kagigising lang. "Nag-aalala po kami ni Daddy kaya binantayan ka namin." "I'm okay na. Sige na, bumalik na kayo doon." Pagpupumilit ng dalaga. "Okay, pero ako na ang maghahatid sa'yo pa uwi para makabawi man lang kami," sabi ni Adrian. "Hindi na." Mabilis na sagot ng dalaga. "Sige na teacher, hindi kami aalis dito." Pagpupumilit din ng paslit. Napabuntong hininga na lang si Camille kasi alam niyang hindi siya mananalo sa dalawa. "Okay, fine." "Yes! Sige na teacher, pupunta na kami. Wait mo kami dito." Napatawa na lang ang nurse at ang dalawa dahil sa reaksyon ni Zaya. Tulad ng nangyari ay masayang tumanggap ang bata ng sertipika at di lang yun. Nakatanggap pa sila ng prize dahil sa mga napanalunan nila. Sila din ang pinarangalan na Family of the Year kaya may trophy din sila. May mga stolen shot ng picture din na ipinaskel sa billboard na pwedeng bilhin as a souvenir. "Wow dad, look! Nakatingin sa'yo si teacher, di ba po ang ganda niya? Dito naman po, 3 tayong kumakain." Para silang happy family kung titingnan, pati ang accidentally kissed ay nakuhanan. Pasekretong binili iyon ng lalaki. They look so perfect kung tutuusin. Sa sasakyan, nakatulog ang bata sa kanlungan ni Camille. Nasa front seat ito nakaupo habang nagdadrive si Adrian. "Thank you. Ang dami ko ng utang sa'yo," nahihiyang sabi ng lalaki. Nginitian siya ng dalaga. "Parang yun lang, isa pa. Bukal sa kalooban ko ang ginagawa ko, talagang malapitin ako sa bata."
This time, hindi na nanginginig si Camille. Mukhang nasasanay na siya sa presensya ng lalaki. Pero di pa rin niya maiwasan ang paghanga rito nang bigla niyang maalala na may asawa pala ito. Nakaramdam siya ng kirot sa puso. If you don't mind, can I ask something? Go on. Bakit di nakarating ang asawa mo? Natahimik si Adrian sa tanong na yun. Base na rin naman sa nalaman niya sa buhay ng dalaga. Baka pwedeng i-open ito ang tungkol sa personal niyang buhay, lalo na't wala siyang mapaglalabasan ng sama ng loob. My wife? Huminga muna ito ng malalim, ayaw niyang maiyak sa harapan ng guro. She's with my bastard brother. Dugtong niya. Napatitig si Camille sa kanya, di man direkta pero mukhang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. I'm sorry. Alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo naman lahat pero di pa rin sapat? People thought that we're perfect family dahil sa tinatamasa naming kayamanan. Mula ay natahimik ito. Camille rubbed his back to give comfort to him. But money can't buy happiness. Nawalan ako ng oras sa asawa ko pero hindi ko alam kung sapat ba yun na dahilan para iputan ako sa ulo? At sa bastardo ko pa talagang kapatid? Ang malala, pati negosyo namin ay bumabagsak ng dahil sa kabulastugan niya. Hindi pa rin pala sapat ang lahat ng effort ko to save my family. Tumingin siya sa taas upang pigilan ang kanyang luha. Let your tear drop. Hindi makakatulong ang pagpigil mo sa hinanakit mo. Tanging nasabi ng dalaga. Adrian hold her hands and cry. Hinayaan niyang umiyak ang lalaki hanggang sa kusa itong tumigil. I'm sorry. Sabi nito ng mahimasmasan. It's okay. You can call me kung may problema ka. Sabi nito sa napangiti. Tila nakahanap ang lalaki ng kakampi, isang ilaw sa madilim niyang buhay sa katauhan ni Camille. Madali silang nagpalagayan ng loob. Lumipas ang araw at napadalas ang pagpapalitan ng mensahe ng dalawa. Sumigla na rin si Adrian sa kanyang trabaho. Tila nakahagip ng inspirasyon simula nang makilala si Camille. Si Camille na laging andyan at nakakaunawa sa kanya. May mga oras din na nagkikita sila at di na naisip ang asawang hindi umuuwi. Pagkalipas ng isang buwan ay muling nasagip ni Adrian ang kanilang negosyo kaya naman niyaya niya si Camille upang ipagdiwang ang muli niyang pag-angat. You look so beautiful, Camille, tonight. Di ko alam na may mas igaganda ka pala. Papuri ng lalaki sa dalaga. Namula naman ang pisngi ni Camille dahil sa narinig. Lagi naman siyang nakakatanggap noon ng papuri lalo na sa mga nagtangkang manligaw sa kanya. Pero hindi yun umepekto sa kanya. Unlike now, gustong magwala ng puso niya. Without you, hindi ko marireach ang lahat ng to. Sabi ni Adrian sa kaharap. Kasalukuyan silang kumakain sa isang mamahaling restaurant. Wala naman akong ginawa. Sagot ng dalaga, you're the reason kung bakit nagkakulay ang namatay kong buhay. Every man needs a woman who is genuinely care for them. Napatitig siya sa lalaki, naguguluhan siya sa sinasabi nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I love you, Camille. It took a lot of time para mag-ipon ng lakas ng loob. Noong una naguguluhan din ako sa damdamin ko pero as time passed by, huminga ng malalim si Adrian na parabang hiningal sa pag-amin nito sa dalaga. Nakatitig lang sa kanya si Camille at seryoso ang tingin nito, kaya hindi mabasa ng lalaki kung ano ang nilalaman ng isip nito. I'm sorry kung nasabi ko to, pero tanggap ko naman kung di mo matatanggap cause I'm married so you can refuse. I love you too. Mabilis na dugtong ni Camille, napatahimik sa Adrian. Ano ulit yun? I love you too. Napasigaw ang lalaki sa tuwa, hindi siya makapaniwala. Kaya naman nakahakot sila ng atensyon pero di na iyon pinansin ng dalawa. Nagyakapan sila and he even kissed Camille for the second time. Siguro naman hindi ka na mahihimatay ngayon, sabi ni Adrian bago sila nagtawanan. Nakatulala si Camille sa salamin samantalang natutulog si Adrian. Nagtatalo ang isip at puso niya, alam niya na mali ang pakikipagrelasyon niya kay Adrian pero nandoon ang pakiramdam na di na niya kayang bitawan ang lalaki. Dapat sa una pa lang ay iniiwasan na niya ito. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Mahal na niya ito. Sumama naman sa ibang lalaki ang asawa nitong si Isabella. Hindi na healthy ang relationship nila. There's one thing kung bakit hindi pa niya maipaanal ang kanilang kasal. It's because of their daughter. Naalala niya ang sinabi ng bata nung break time nila sa school. Nag-open up siya sa kanya. How can she tell her desire to complete her family? Hanggang kailan sila magiging ganito ni Adrian? She knows how much she loves her.
Nag-promise pa ito na pakakasalan siya when the right comes. Magpa-file ito ng annulment but she refused. She'll wait for the right time. Makokontento muna siya sa ganitong sitwasyon upang di masaktan ng bata. Nakikita niya ang sitwasyon niya kay Zaya noong panahong iwan sila ng kanilang ama. Pero magkaiba ang sitwasyon nila. Maybe Zaya will understand that the relationship of his dad and mom is not healthy. Sabi pa nito sa sarili at ngumiti sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang natutulog na lalaki. Hindi niya alam kung ano pa ang magiging puwang ng buhay niya kung mawala ang lalaking ito. Ngayon lang niya na-realize na iba pala ang nagagawa ng pag-ibig. Now she's understand why people can do wrong. Bakit ba dumarating ang tamang tao sa maling panahon? Natanong na lang niya sa sarili na di naman niya masagot. Hinalikan niya ang lalaki na mahimbing na natutulog. Nang maramdaman nito ang paglapat ng labi ni Camille ay niyakap na lalaki ang babae. Ba't gising ka pa, mahal ko? Tanong ni Adrian sa garalgal na boses. Gusto ko kasing panoorin ka. Hindi ka kasi nakakasawang tingnan. Malambing nitong sagot dahil sa sinabi nito ay nagmulat ng mata ang lalaki. His eyes meet her eyes. Naningkit ang mga mata ni Adrian na parabang nanunukso. Pumaibabaw siya sa babae na nakaroba lang. Hey, what are you doing? I have no undernet. Namumulang saway sa nobyo. Dahil sa sinabi mo, mas nagising mo tuloy. Pagkatapos ay tinakluban ni Adrian ang sarili nila and the rest is history. Nagpatuloy ang masaya nilang relasyon until one day, someone ring the bell. Pagbukas ni Adrian sa pintuan ay nakita niya ang isang babaeng umiiyak sa harapan niya. Niyakap siya nito pagkakita sa kanya. Hon! Isabella? I missed you and my daughter. Bakit bumalik ka pa? Tiimbagang niyang sabi. What do you mean? Alam ko na ang pinagagawa mo. Hinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang braso ang babae. Nasasaktan ako, hon. Please, let me explain. Pakiusap ng kanyang asawa. Bakit? Na-bankrupt na ba ang negosyong ibinahagi ni Papa kay Nathan kaya bumabalik ka sa akin? Look, I'm really sorry if I cheated pero pinagsisihan ko na yun. Magbalikan na tayo, you have no time for me kaya naghanap ako ng atensyon sa iba. It turns out na sa kay Nathan ako nahulog since siya ang laging nariyan. Hagulhol nitong paliwanag. Wala ka nang babalikan. Galit na galit nitong sabi. Please, kahit para lang sa anak natin. We still can be together. I still love you. We're married. Pagmamakaawa nito na halos lumuhod na sa harapan ni Adrian. No, magpa-file ako ng annulment. You betray me. You betray us. No, Adrian, hindi ako makakapayag. Kakalad ka rin na sana niya ang kanyang asawa kaso. Dad, Mom, bakit kayo nag-aaway? Umiiyak ang bata nang makita nag-aaway ang dalawa. Anak. Nagmamadaling pinuntahan ni Isabella ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sorry anak, but your mom and I were... Di na naipagpatuloy ni Adrian ang sasabihin na sapawan siya ni Isabella. We're good anak, I'll stay here. Hindi na ako aalis. Masaya ka ba? Please, don't cry. Sabi ni Isabella na tumahan na rin. Pinunasan ang luha ng anak na umiiyak. Tumigil ito sa pag-iyak at nagniningning ang mga mata sa sinabi ng kanyang ina. Really? Yes, kumpleto na tayo anak. Gustong kontrahin ni Adrian ang sinasabi ni Isabella pero nakita niya kung gaano kasaya ang anak. Nagtatalon pa ito kaya natahimik siya. Naisip niya si Camille. Pero sa ngayon kailangan muna niyang itago ang relasyon nila ni Camille upang maprotektahan ito at ang damdamin ng anak niya. Tetsyempohin na lang niya kapag kaya nang maintindihan ng anak niya ang sitwasyon ng pamilya nila. He won't be selfish towards Zaya. Alam niyang maiintindihan iyon ni Camille. Tumakbo ang bata sa kanyang ama sa sobrang saya but for some reason ay bigla itong natumba. Nataranta ang mag-asawa lalo nang makita ang paninikap ng dibdib nito kaya itinakbo nila ito sa ospital. Dok, ano na po ang lagay ng anak namin? Tanong ni Isabella nang makalabas ang doktor sa emergency room. Sorry mom but your daughter is diagnosed with heart failure. Mukhang malala ito kaya kailangan pa itong masuri ng masinsinan. Ayoko man isipin pero ayokong umabot na kailangan niyong maghanap ng donor for your daughter. Malungkot na paliwanag ng doktor. Halos gumuho ang mundo ng mag-asawa. Hindi nila alam kung paanong malalagpasan ang dagok na ito.
Hindi na problema sa pera ang kinakaharap nila kung hindi ang buhay mismo ng anak nila. Napayakap si Isabela kay Adrian dahil sa nalaman bilang isang inay nasasaktan ito para sa anak. Nagsisisi na siya sa lahat ng kamaliang kanyang nagawa. Pero this time, gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Pero kailangan muna niyang alisin ang balakid sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag ni Adrian kay Camille ang kinakaharap ni Zea. Gustong magpunta ng dalaga sa ospital pero ikinuwento ni Adrian ang pagbabalik ng asawa nito ay nasaktan siya. Huwag kang mag-aalala. This is only temporary. I still have some evidences that proves na nagloko siya. Pero sa sitwasyon ng anak ko, di ko pa pwedeng i-file ang annulment namin. Paliwanag ni Adrian na nasa kabilang linya. Naiintindihan kita, Adrian. Don't worry. Kaya ko maghintay kahit kailan, kaya wag mo akong alalahanin. Sabi ni Camille. Alam niyang nahihirapan ang lalaki. Gusto niya itong yakapin at iparamdam na maayos din ang lahat. Pero sa sitwasyon nila hanggang paghihintay lang ang kaya niyang magawa. I love you and thank you, mahal. Magkita tayo sa isang araw sa dating tagpuan. Sabi ni Adrian. I love you too. Andito lang ako naghihintay. Sagot ng dalaga. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam na lalaki. Hearing her voice makes him calm. Bumalik na siya sa room ng kanyang anak. Umuwi ka muna, ako na muna ang magbabantay sa anak natin. Sabi ni Isabel na halatang puyat. Ikaw muna ang umuwi, bukas ikaw ang magbantay sa anak natin. Kailangan kong pumasok sa office. Hindi na iyon kinontra ng babae, sinunod na lang niya ang asawa. Nang makaalis ang asawa ay napaiyak si Adrian. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang kanyang anak. Please, magpagaling ka, I will do everything, mabuhay ka lang. Kahit sarili kong kaligayahan ang maisakripisyo ko, pagbibigyan kita na mabuo ang pamilya natin. Hagulhol na Adrian. Kinabukasan halos mga talang mag-asawa sa lumabas na resulta, kritikal na pala ang kalagayan ng anak nila. Nakumpirma nilang matagal nang naninikip ang dibdib ng bata, ngunit dahil sa kawalan ng atensyon ay sinusolo na lang nito ang sakit. Halos sisihin ni Adrian ang sarili. Dad, am I going to die? Tanong ni Zea. No anak, malayo pa ang mararating mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Isang operasyon lang ay gagaling ka na. Pagko-comfort nito sa anak. Yeah, you can endure an operation, anak, diba? Segunda naman ni Isabela. If mabuhay ako, magiging happy na ba ang family natin? Inosenteng tanong ng anak. Nagkatingin na ng mag-asawa. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Adrian and they both smile at their daughter. We're happy naman ng mama mo. Pagsisinungaling ni Adrian kahit halos madurog ang puso niya. Napangiti ang bata na hirap na sa kanyang higaan. Nang nasa office si Adrian ay iniisip nito ang lakad nila ni Camille. Mahal na mahal niya ang babae at sa isang gabi ay gusto na niya itong makita. Sa school, ipinatawag ng principal si Camille Verano. Pagdating niya sa office ay may nadatnan siyang bisita. Paglapit pa lang niya, isang malutong na sampal ang inabot niya. Hi, ako nga pala si Isabela Buenavesta. Asawa ni Adrian Buenavesta. May sakit ngayon ang anak namin kaya kailangan niya ang buo na pamilya. Kaya tigilan mo ang asawa ko, kung hindi, sisirain ko ang buong pagkatao mo. Pagbabanta ni Isabela. Inihampas niya ang mga picture sa lamesa kung saan pati ang pagkatumba nila noong family day na itinago ni Adrian, ang mga date nila at kung ano-ano pa na nagpapatunay na may relasyon sila. Mamili ka. Lalayo ka pero di ka matatanggalan ng lisensya o masisira ang pagkatao mo, pati ang asawa ko. Muli pa nitong banta. Nanginginig si Camille, naisip niya ang lalaki, alam niya ang pinagdadaanan niya. Sobrang dismayado ako sa iyo, Miss Verano. How could you do this? You can resign or ire-report ka namin para matanggalan ng lisensya. Galit na sabi ng principal. Insultong ngumiti sa Isabela lalo nang makita ang lumuhod sa harapan niya si Camille. Lalayo ako pero please, huwag mo sanang idemanda sa Adrian. Bilib din ako sa'yo. Kapal talaga ng mukha mo. Muli pa nitong sinampal si Camille, hindi niya maatim kung paanong minahal niya ang asawa niya. Nung malaman niyang may dinidate ang asawa ay nalaman niyang mahal talaga niya ito. Lalo nang makita ang mga ngiti ni Adrian kapag kasama niya si Camille. Gusto niyang mabawi ang asawa niya muli kahit iba na ang mahal nito. Hindi siya makakapayag. Nag-resign si Camille at lumipat ng bahay. Hindi niya sinabi kay Adrian ang nangyari upang hindi ito mag-aalala. Mabuti na lamang at nakaipon siya. Umiiyak siyang mag-isa sa isang sulok ng kanyang kwarto. Nahihirapan siya dahil
Mahal niya ang lalaki. Pero kailangan niyang intindihin ang kanilang sitwasyon. Gagawin ko ang lahat, mahal ko, para sa'yo. Kahit anong mangyari, sabi nito. Sa ospital, nahihirapan si Isabela sa lagay ng kanilang anak. Patuloy ang paghahanap nila ng donor para sa kanilang anak. Habang lumilipas ang araw ay mas lalo itong nahihirapan. Nang magpunta si Adrian sa ospital ay panay-patay niya sa cellphone. Hanggang sa binulsan niya ito. Matamlay siyang pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Sir, kailangan maoperahan na ng anak ninyo. Kung hindi, wala na po tayong oras. Pagbabalita ng doktor kung sino-sino na ang inuutusan ni Adrian para maghanap ng kamatch ng puso ng kanilang anak pero wala. Lumabas siya upang manigarilyo na di naman niya ginagawa. Puyat at stress ang itsura niya pero di man lang siya maaasikaso ni Isabela. Nang mag-ring ulit ang cellphone niya ay di na niya napigilang sagutin iyon. Ano bang buhay to? May problema ako. Pwede ba? Huwag kang istorbo. Di na niya inantay ang sasabihin ng kabila at pinatay na niya ang cellphone. Samantala, palihim na napangiti si Isabela at umalis na pabalik sa anak niya. Mas inuna pa niyang pagmamanman sa asawa kaysa sa kanyang anak. Habang nagbabantay ang mag-asawa sa kwarto, ay kinumutan ng maayos na Adrian ang anak. Masyadong malakas ang hangin dahil sa bagyo. Tumingin siya sa bintana, bahagya pang kumikidlat at kumukulog ng malakas kaya tinabunan niya ng kurtina ang bintanang salamin habang si Isabela ay natutulog. Halata na ang eye bags na Adrian sa kanyang mata. Magulo ang isip niya pero tinataga ng kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw at naging busy siya sa kumpanya. Nabalitaan din niya na nakulong ang kanyang bastardong kapatid na nooy nalulong sa droga. Humihingi ng tulong sa kanya. Pero sa ginawa niya at ng asawa niya, hindi na niya magawang magpatawad. Hanggang sa isang gabi halos di na makahinga ang bata, nagkagulo sa ospital. Nagsusumigaw ang mag-asawa dahil sa kanilang anak. Halos lumenya na ang heartbeat niya. Agad naman pumasok ang doktor. Dalhin sa operating room. Utos nito. Ooperahan na ba ang anak ko? Natatarantang tanong ni Adrian. Kailangan na, sir. Hinayaan na lang ni Adrian ang doktor at nagtiwala na lang. Halos di mapakali ang mag-asawa sa labas habang hinihintay ang mahabang operasyon. I'm sorry, hon, for being selfish. Kasalanan ko tong lahat. Kung tinutukan ko lang ang anak natin, di sana mangyari to. Sabi ni Isabela sa asawa. I'm sorry din kung nawalan ako ng oras sa inyo, kung na-focus ako sa negosyo. I know, importante yun. Ako lang talaga ang nagkamali, hindi sa'yo. Naiiyak na paumanhin ni Isabela. Sincero iyon. Sorry Isabela, pero kahit mabuo ang pamilya natin, di ko alam kung maibabalik ang pagmamahala natin. Pag-amin ni Adrian, basta maging okay lang ang lahat, palalayain na kita. Kayo ni Camille, ako naman ang may kasalanan. Salubong ang kilay ni Adrian sa sinabi nito, ang mga tingin nito sa babae ay para bang nagtatanong. Yeah, I know about you and about her. Narealize ko na mahal kita nang malaman kong naging kayo. Every time na nakikita ko kayo, ayun, parang pinupukpok ng bato ang ulo ko. Akala ko masave ko pa ang relasyon natin, but I guess I'm wrong. Nagmamahala na talaga kayo, lalo na siya. Mahal na mahal ka niya at di ko nahahadlangan iyon. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Isabela. Hindi siya makapaniwala. Parang nabunutan ng tinik ang puso niya. Thank you. Tanging naisagot niya. Please be happy, for sure. Maiintindihan ni Zaya kung sakaling wala na tayo. As long as maging happy tayo. Kahit masakit sa akin, magpaparaya ako. Sunod-sunod ang luhang nagpatakan sa mata ng babae. Niyakap siya ng asawa upang aluin ito. Nagkasundo sila, dalawa silang nanalangin upang ipagdasal ang kanilang anak. Humihingi ng himala. Magmamadaling araw nang lumabas ang doktor. Dok, ano po ang resulta? Ngumiti ng mapait si Dr. Jimenez. Congrats Mr. and Mrs. Vinavesta. Kinaya ng anak niyo ang transplant ng puso. Nagulat ang mag-asawa. Pero Dok, wala pa po kaming nahanap na donor. Sabi ni Adrian. May magandang loob na nag-donate ng kanyang puso. Sino po? Confidential po. She's suffering from a rare disease. So sinabi niya, idodonate na lang niya ang mahahalagang organ niya. And lucky enough na nag-match siya sa anak mo ang kanyang puso. Nagyakapan ang mag-asawa sa sobrang saya. Thanks God for the miracle. Tumingala sila bilang pasasalamat sa Panginoon. Maiwan ko muna kayo. Paalam ng doktor. Dahil hindi pa sila pwedeng pumasok sa kwarto ng kanilang anak, ay umuwi muna sila.
Nagkasundo na rin silang mag-asawa. Nagpahinga si Adrian. Nang magising siya, nag-ayos siya upang kontakin ang babaeng mahal niya. Pero out of attended iyon. Nabigla siya. Nag-text siya rito upang humingi ng tawad sa paninigaw niya noong panahon na stress siya. Alam niyang maiintindihan iyon ng nobya niya. Umalis siya sa bahay na may dalang magandang balita pero laking gulat niya nang wala ito sa bahay nila. Nalaman niyang lumipat na pala ito ng bahay. Nagtaka siya kasi wala man lang sinabi si Camille sa kanya o ni-chat man lang. Nagtungo siya kung saan nagtuturo ang dalaga pero halos madurog siya nung malaman niya na napatalsik siya dahil sa pagsugod ng asawa niya doon. Halos maiyak siya dahil nasira pala ang reputasyon ng dalaga nang dahil sa kanya. Balak niya itong hanapin bago siya umalis ay tinawag siya ng nurse sa klinik ng school. Alam ko iho na nagmamahalan kayo. Hindi ko nakita si Camille kung gaano kasaya simula nang maging kayo. Hindi ko tinotolerate yung malinyong relasyon pero kilala ko si Camille. Matapang yun pero sa likod noon ay ang pagiging malambot ng kanyang puso lalo na sa bata. Nasaan po siya? Putol na Adrian. Di na siya makapag-antay na malaman kung nasaan ang babae. Hindi ko alam. Nung isang gabi nakita ko siya sa labas ng restaurant. Hindi ko alam kung anong hinihintay niya. Hating gabi yun. Nag-aalala ako dahil bumabagyo pero may importante pa daw siyang gagawin kaya wala na akong nagawa kung hindi hayaan siya. Naalala ni Adrian ang date nila, ang panaytawag ng babae, ang bagyo, lahat yun. Naisip niya na inantay pa talaga siya ni Camille. Kailan niyo po siya huling nakita? Kahapon. Matamlay siya. Gusto ko siyang dalhin sa ospital pero umayaw siya. Nag-aalala ako pero di ko siya napilit. Isa lang ang sinasabi niya, ibigay ko daw to sa'yo. Inabot ng nurse ang isang sobreng di pa nabubuksan. Nanginginig na kinuha ni Adrian iyon. Hindi niya alam kung anong meron doon pero kinakabahan siya. Pumasok siya sa sasakyan at doon binasa ang sulat. Dear Adrian, Hi mahal ko. Gustong gusto kitang yakapin at halikan upang ipadama ang suporta ko. Pero di pwede kasi di tayo malaya, alam mo. Hinintay kita sa tagpuan natin pero okay lang kahit di ka dumating. Naiintindihan ko yun. Alam kong may pinagdadaanan ka. Pinuntahan kita sa ospital, I saw you. Stress na stress ka. Gusto kong lumapit sa'yo pero ayokong mapahama ka. Nandoon ang asawa mo. Di ko alam kung anong maitutulong ko. Natatakot ako para sa anak mo, kay Zaya. Napamahal na kasi sa akin ang batang yun. Mahal na mahal kita. I never felt this love before. Sa'yo lang. Di ko alam kung paano ang magiging buhay ko kung wala ka. Ayokong maging alanganin ang buhay mo at ang reputasyon mo. Pati ang pangarap ng bata. Kaya I guess, ako na ang magpaparaya. Alam ko, mahal na mahal mo ang anak mo. Gusto niya ng masayang pamilya. Kaya nagbabaka sakali ako kung kaya ko siyang mailigtas. Nagpasalamat ako dahil sabi na daw, compatible daw kami. So, kung mabasa mo to, ibig sabihin, wala na ako. Mahirap mabuhay nang wala ka. Alam ko naman na hinding-hindi ka magiging akin at di ko maaatim na nakawan ng pangarap ang bata. I love you and thank you for everything, mahal ko. Nagmamahal, Camille Verano. Halos mapatid ang hininga sa kakaiyak ang binata dahil sa nabasa. Nagmadali siyang nagpunta sa ospital upang kumprontahin ng doktor. Wala namang nagawa ang doktor kung hindi ipakita ang bangkay ng dalaga. Napaluhod si Adrian habang isinisigaw ang pangalan ni Camille. Niyakap nito ang malamig na bangkay nito. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Naalala niya ang mga panahong magkasama pa sila. Ang mga ngiti nito at ang sayang ibinibigay niya. Hindi siya makapaniwala na kung kailan pwede na sila ay saka pa siya nawala. Samantalang sa Isabela ay naiyak na rin sa mga nalaman. Sinisisi nito ang sarili. Nagpapasalamat siya sa pagligtas nito sa anak nila. Inilibing ng maayos ang dalaga. Nakipaghiwalay na rin ng maayos si Isabela kahit gustuhin man itong mabuo ang pamilya nila. Dahil alam niya sa sarili niya na kay Camille na ang puso ni Adrian. Nang dahil sa maayos na hiwalayan ay naintindihan yun ni Zaya. Kahit wala ka na, nasaan ako naman ang pusong nagmamahal sa akin ng tunay. Mahal na mahal kita. Iingatan ko ang puso mo. Huling sabi ni Adrian kaharap ang lapida ni Camille.